maghiganti ka ng ganito para siya naman itong hahabol sa'yo. Yes. Pagod ka na bang kakahabol sa partner mo? Yung tipong palagi kang nababalisa sa kanya? Yung tipong palagi ka na lang napapraning? Hindi mo alam kung ano yung dapat mong gagawin. At saka, hindi mo alam kung minamahal ka ba ng taong ito or hindi. Na which means, naguguluhan ka utol. So ito ngayon, ano ba yung dapat nating gagawin para makapaghiganti ka na siya naman itong hahabol sa'yo? Well, ang dapat mo lang na gawin utol, walang iba kundi kailangan mong matuto na umatras. Okay? Na in the first place, kailangan mo rin talagang tatagan ang iyong sarili. Kasi ito yung tanging pambala mo eh. Yung tipong pupunta ka sa gera, kapag wala kang bala kasi, at talagang matatalo ka. Pero kung handang-handa ka, may pambala ka utol, tinatagan mo ang iyong sarili, talagang magagawa mo yung bagay na ito. Kasi kung pumasok ka sa isang relasyon, talagang matatalo ka rin kung wala kang confidence. So kailangan is maging confident ka rin na umatras sa taong ito dahil napapraning ka na. Dahil hindi ka na nabibigyan ng peace of mind. Sakit sa ulo yung binibigay sa'yo utol. So that's why kapag pumasok ka sa isang relasyon, dapat marunong ka ring umatras. So sa pamamagitan lang din na kung yung tao na ito is binabaliwala ka, binibigyan ka ng puro pasakit, kailangan mo ring matuto na huwag siyang kibuin. Kasi magpaparamdam at saka magpaparamdam lang po yan kapag kailangan ka niya. So, and then dito ka maguguluhan dahil yun na nga is bakit nagpaparamdam pa rin siya. Actually mga utol, hanggat napapakinabangan ka ng partner mo, ay talagang hindi ka papakawalan yan. Lalong-lalo na sa mga kababaihan dyan. Na yung mga lalaki kasi, kahit 10 pa kayo dyan, kung nagpapauto lang naman kayo, kung nagpapagamit lang naman kayo sa mga lalaki, pagdating sa aming mga lalaki, then why not? Gagamitin ka talaga ng lalaki. Dahil nagpapaloko ka rin eh. Nagpapagamit ka rin kasi. So ibig sabihin utol, yung pinakasusi is nasa sa inyo na mga babae. Na kung ikaw itong aatras, na ikaw itong aayaw sa lalaki, is wala rin namang magagawa yung lalaki. Tama hindi? 'Di ba? Kung gugustuhin mo na umayaw na talaga sa lalaki is wala ring magagawa yung isang lalaki. Kahit ano pa yung pangdidisturbo niya sa'yo, kahit ano pa yung pagpapapansin niya sa'yo, kung hindi mo ito pinapansin, kung hindi mo ito kinikibo, ay talagang kukusa lang din naman ito balang araw na hihinto. Titigil din yan utol. So, pero ito ngayon, the more kasi na kung hindi mo siya kikibuin, ay mas lalo pa itong maghahabol sa'yo. Kasi hahanap-hanapin niya pa rin yung validations na kung dati is naghahabol ka. So ngayon magtataka yun na uy teka lang, bakit hindi na siya naghahabol sa akin? Bakit hindi niya na ako kinikibo? Ano ba yung meron sa akin na wala na ba yung karisma ko? So that's why pipilitin ka pa neto or kukulitin ka pa neto para makita niya ulit yung karisma niya sa kanyang sarili. Uy, kukulitin ko nga yung babaeng ito. Hahanapin ko yung karisma ko, parang bakit nawala? So hahabulin ko nga yung babaeng ito. Yes. Kasi the more na hindi mo na siya kinikibo, ay the more na makikita ng partner mo yung halaga mo. Kasi matitiyak ko sa inyo, ginawa mo rin yung lahat-lahat sa kanya, di ba? Ginawa mo yung nakakarapat or ginawa mo yung or binigay mo rin sa kanya lahat-lahat. Pero ano yung nangyari? Wala pa rin, di ba? Binabaliwala ka pa rin. Binibigyan ka pa rin ng pasakit. So that's why utol, marunong ka rin dapat umatras. Kasi pumasok nga tayo sa isang relasyon para magkaroon ng peace of mind and then para mabigyan ng happiness. Kasi masarap kapag minamahal tayo or kapag nagmamahal din tayo na at the same time is sinusukli sa atin yung pagmamahal din. Yes, napakasarap nun. Pero ito, pumasok ka sa relasyon pero yung binibigay sa'yo is puro pasakit, then bakit mo pa kailangan ipagpatuloy yung relasyon na to? Bakit kailangan mo pang kumapit?
Bakit kailangan mo pang magstay sa taong yan? Na puro naman pasakit yung binibigay sa'yo? Ito mga utol, kung nahihirapan kang umatras, isipin mo, in advance, palagi po ninyong tandaan ito, na kailangan ninyong itanong sa inyong sarili kung ano ba yung future mo sa taong yan. May future ba talaga? May patutunguhan ba talaga? Kasi dito makikilala yung pagkatao mo kung mataas ba talaga yung value mo. Kasi yung taong mataas yung value, kapag ramdam kasi ng tao, ng taong mataas yung value, na kapag wala siyang patutunguhan sa ganitong bagay, sa ganitong situation, or sa ganitong relationship, is umaatras na, hindi na pinapatagal. Dahil alam niya yung value niya na mataas yung value niya. Meron bang tao na mataas yung value and then aaksayahin niya lang yung panahon niya sa relationship na walang kwenta? Wala. So that's why, kapag nakita mo na may problema talaga, na wala ka namang future sa taong yan, na wala namang patutunguhan yung relationship ninyo, na malabong malabo talaga, is kailangan mo nang umatras. Dahil kapag kumapit ka pa utol, pinapahiwatig mo lang na yung value mo is mababa. Hanggang dyan ka na lang ba? Hanggang dyan lang ba yung value mo? So that's why, kapag binabaliwala na kayo ng mga partner ninyo, yes, nitrato na kayo na parang basura, niloloko pa kayo, is nagpapahiwatig rin kasi ito na hindi ka na niya nire-respeto. So always ko rin po sinasabi na kapag may pagmamahal galing sa partner mo is re-respetohin ka rin po niyan. Nagre-reciprocate po yan which is respect equals love. And then love equals respect. So kapag nire-respeto mo yung tao is nagpapakita or it only shows na minamahal mo yung taong yan. That's why nire-respeto mo siya. So same thing lang din ito. Na kapag minamahal mo yung tao is papasok na rin dito na marerespeto mo yung taong yan dahil minamahal mo siya. So that's why utol, na kung nasasaktan ka at saka nahihirapan sa taong yan, kagaya nga niyan, uulitin ko always talaga to na problema na karaniwan na rin na nangyayari, na binablock, unblock, okay, ina-unfriend, and then binabaliwala or nagno-no contact yung mga partner. So diyan pa lang, saan yung respeto sa'yo? Wala, di ba? Kung ramdam mo naman na wala kang nagawang kasalanan and then siya pa itong may gana na mag no contact rule sa'yo, ibasura mo na yung taong yan. Kasi ikaw dapat yung may right na mag no contact rule sa kanya kasi siya itong nakagawa ng kasalanan. So yun talaga ang kailangan utol, natatagan mo ang iyong sarili. Dahil hindi mo magagawa yung no contact rule, yung pag-atras, yung hindi pagkibo sa kanya kung mahina ka. Subukan mo po, wala pong mangyayaring masama sa'yo once na ginawa mo yung no contact rule or yung hindi pagkibo sa mga partner ninyo na walang kwenta or mga siraulo. Oh no! Yes. So ganun po yun, takip puso po muna. Takpan mo muna ng takip ng kaldero and then pikit mata ka na bahala na. Okay, gagawin ko to. Para sa kinabukasan ko, para sa future ko, at saka para sa kaligayahan ko. Yes. Trust me utol, ito magagaranti ako sa inyo. Hindi ka mamamatay kapag mawalan ka ng taong walang kwenta. Trust me. So yun ang po mga utol sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto ako makausap one-on-one, puntahan nyo yung aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko, PMS Taki lang. And then sa may mga katanungan dyan, you can leave a comment naman dyan sa ilalim. And then sasagutin po natin yan agad-agad. Yes, lalong-lalo na kapag may oras tayo sa YouTube. So yun po maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko nang yakapin katawakan, tapos na ang lahat. Ito na ang paalam, huwag ka nang mangamba, hindi na babalik.